Kamusta po mga kalahing Pinoy? Magandang umaga sa inyong lahat. At kamusta na po ang nasa minority ngayon na nag-walk out? Ha? Minamadali daw kasi, minamadali. Ganyan po ang dialogue. Ganyan po ang script ng mga minority. Lahat po, lahatin na natin. Basta nasa minority, ang dialogue talaga niyan, minamadali ng majority. Bakit sila nagmamadali? Bakit minamadali? Ganyan po yan. Ano na po yan? Given na po yan sa mga minority. Dahil wala silang magawa eh. Minority nga sila eh. So, yung majority talaga ang palaging nasusunod dyan. No? Meron kasing proposed amendment si Senator Marcoleta. Ito yung nung Mayo 11 pa. May 11 pa, ano na ngayon? May 27 na. Hindi mo rin masabing minamadali, 16 days na to. Itong proposed amendment na to na, ito nga, tinutulan ni Panfilo Lacson at ng Minorya, ang itinutulak na amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa pagpayag na makaboto ang mga senador kahit hindi present sa plenaryo. Online voting po, ika nga, no? Giit ni Lacson, self-serving at minamadali. No, yan yung mga dialogue ng minority. Ang motion ni Sen Rodante Marcoleta noong May 11, ayan, para payagan ang online participation sa mga pagdinig ng Senado dahil taliwas ito sa mga alituntunin at komite system ng Senado. Ayaw nyo ng online voting. 'Di ba? Nasa minorya kayo. Oh. Ayaw nyo dahil hindi pabor sa inyo. Ganun lang kasimple 'yon. 'Di ba? Hindi lugi tayo diyan. Hindi pabor kasi. Pero kung pabor sa kanila, gusto nila. Hindi pabor, ayaw nila. To the walkout ang 10 minority kasi may picture sila. Solid 11 daw sila eh. Nung binilang natin, 10 lang yung picture nila. Wala si Pinuno. Si Julio Valiente na si Senator Lapid, wala. Kala ko ba solid 11 kayo? Solid black pa nalalaman si Kiko. Ngayon po, ang sinasabi naman ni Senator Alan, ang pinagdidebatehan natin dito ay kung maaari ba na maamyendahan ang rules ng Senate dito sa plenaryo. Yun po yung pinagdedebatehan. Pero ginigiit, ano na ba to sa komite? Nandito nga tayo sa plenaryo. At ang plenaryo ay isang makapangyarihan po. Mas makapangyarihan po yan sa komite. Kaya kung ano yung mga argumento nila, at the end of the day, pagbobotohan. Dahil we are in a democratic country. Demokrasya tayo eh. So, kapag may mga pinagdidebatehan, pinag-aawayan, saan po humahantong? Sa botohan. Dahil luging-lugi sila, hindi naman luging-lugi. 12 yung majority, 11 sila. Konti lang diferensya. Kaya lang, talo talaga sila eh. Pagdating sa botohan. Nag-walk out sila. Para may drama. Para may propaganda. Ayan, masasama na naman ang majority. Sila na naman yung mga santo. Nakala mo walang mga maletang tinanggap. Majority po ang masusunod ngayon. Samantalang ang minority, ang gagawin lang niyan, magpapamedya at sasabihin, bakit nila minamadali? Puro ganun po ang dialogue ng minority. Opo, maniwala kayo. Kahit nung kila Amy Marcos nung sila ay minority, ganyan din sinasabi ni Amy, bakit minamadali? Ganyan po talaga kapag wala kayo sa power. Ang problema, nag-iiyakan itong bagong minority na nag-iiyakan, naglulupasay hanggang sa mag-walk out. Tumatakbo sa debate. So, ito po, ang sinasabi naman ni Erwin Tulfo.
Is it because they're in a hurry because of news report that probably two of our colleagues might land in jail this weekend para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman dahil mailalabas na po ang warrant ng ilang kasamahan natin, Madam President. O ito naman sagot ni Marcoleta. Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin dahil gusto niyang may makulong? Ha? Tuwang-tuwa ba siya na mayroong makukulong sa amin na hindi namin magamit yon? Parang, wag muna ninyong madaliin. Hintayin nating makulong muna. Hintay. So, gusto mo palang may makulong. Hindi ba dapat ikaw ang makulong? Ha? Dahil sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, no? Easy ka lang dyan, mababanggit ka rin, Erwin Tulfo, kapag nag-hearing na sa Blue Ribbon Committee. Mababanggit ka rin sabi ni Alan Peter Sabi naman ni Alan Peter, you are out of order, Erwin Tulfo. Ang layo po sa pinagdidebatehan. Ha? Ang pinagdidebatehan po, kung pwede ba na i-amend natin ang rules ng Senate dito sa plenaryo. Yun pa lang Wala pa po yung online voting, wala pa po sila ron Hindi pa po sila nagdedebate doon. Kinlaro yan, yun pa lang. Ha? Sa palagay ko naman, isang makapangyarihan po ang plenary kaysa sa komite. Dahil ang mga kudita na nagaganap sa plenary po ginaganap 'Di ba? Dahil ibig sabihin mas makapangyarihan po ang plenary. Kaya yun pa lang, wala pa tayo sa online voting. Hindi pa nagdidebate doon, may panibagong debate na naman doon. At the end of the day, tutol ka. Ha? Halimbawa sa death penalty, no, tutol ka. Meron naman may gusto. Dapat magkaroon na tayo ng batas na death penalty, tutol ka. Ito gusto. O saan mo ngayon hahantong? Papaano ngayon isusolusyonan yan? Sa botohan. Palagi pong sa botohan, dyan po nauuwi. Kaya lang ayaw nyong magbotohan dahil talo kayo. Talo kayo sa numero. Yun lang po yun Ang gagawin nyo, mag-walk out. Eto na. Parang nakikinata ko na pagdating sa trial ng impeachment ni BP Sara. Baka pag ang una kasing magpipresenta ng testigo, ebidensya, ang prosecution, yung mga buhaya sa Congress. Sila yung unang magpipresenta. Baka pagtapos nila maipresenta yung kanilang mga ebidensya, at eto na yung defense, sila naman ang magpipresenta, magwo-walk out na. Baka ganyan ang gawin. So, paano pa cross-examine yung kanilang mga witness, yung kanilang ebidensya, paano pa mako-cross-examine? Nag-walk out na sila. Ganyan po ang gagawin yan. Nako, maniwala kayo. Hindi man lang 100% nakikita ko na. Nasa 85% ganyan ang gagawin. Magdadrama, gagawa ng propaganda. Kasi alam nila, wala din silang numero. Kailangan ni Soto ng 16. 11 lang sila. 5 pa ang kailangan nila. Wala na nga sila sa majority. Paano pa? Paano pa sila magtatagumpay sa impeachment? So, nakikita ko, ganyan din po ang gagawin. Mag-walk out din. Yan mga madrama na yan. Mga gumagawa ng propaganda. At ito sabi nga ni Lacson. When they in the majority play dirty, when in the minority will play it smart. Ayan, no? Sabi ni Lacson. Talaga, kayong nasa minority, you'll play it smart? Smart ba yung tawagin na kapag ikaw ay dinedebate at tatanungin,
dahil nag-privilege speech ka, ang sabi ni Marcoleta, ba? Lumalabas ka ng plenary o kaya umaakyat ka dahil ayaw mong matanong. Yun ba smart? Ha? Ang pagwa-walkout ba, smart ba yan? Hindi ko nakikita. Hindi ganyan ang mga smart. Ang mga smart, hindi tumatakbo sa debate. At hindi umiiyak. At kung ano yung issue, doon lang. Hindi yung sasamahan pa ni Kiko Pangilinan ng pasigaw-sigaw. May acting eh. Mayroon pong acting. Nakikipag talo na siya sa presiding officer doon sa Senate President pro tempore kay Madam President Loren Legarda. Doon na siya nakikipagtalo. Bastos na eh. Pero may matinding sinabi rito si Sen Loren Legarda. Ito po, tandang-tanda ko to. Tandang-tanda ko po ito. Noong 2004, natalo na si FPJ, nanalo si GMA. At mayroon ng dayaan na nangyari. Hindi naman makakalimutan yung Hello Garci, 'di ba? Sa mga kaedad ko. Hello Garci, kailangan siguraduhin mo na 1 milyon ang lamang ko kay FPJ. Bakit 1 milyon? Para hindi gaanong halata na dinaya. Kasi pag yung kaunti lang, 100,000 lang ang lamang, 200,000, parang talagang mag-aano, pero nahuli po. Ngayon, si Loren Legarda katandem ni FPJ. Doon sa komite, si si Senator Kiko Matching Pangilinan ang presiding officer. May mga parliamentary question sila. Kasama si Soto. Kasama nila Loren Legarda kasi FPJ yan si Soto. Noong si Kiko una, sila Loren, si Soto nagtatanong, anong mga sagot ni Kiko? Noted. Parliamentary question yon. Inquiry yon, inquiry. Dapat mayroon ka may sasagot. Dapat sasagutin mo yon. O kung ano ba itong saan ba kinuha ito? Saang batas ba? Mayroong batas na ganito ang ano. Dapat sasagutin mo yon. Ang sagot lang ni Kiko, noted. Tumatak yan. Tumatak po yan sa mga kaedad ko. Naaalala yung noted ni Kiko Pangilinan. Tapos kahapon nagsasalita siya, parang gusto siyang baliwalain daw ng presiding officers na si Loren. Inungkat ngayon ni Loren yun. Noong 2004. Hindi mo nga kami pinagsalita, hindi mo kami pinagbigyan sa mga question namin, sa mga inquiry namin. Bakit? Minamadali mo. 'Di ba? Noong 2004, minamadali nila. Sino talaga ang nagmamadali? Yung kapag ikaw ay nasa power. Ang problema dito ngayon sa sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakapagtatanong sila, sinasagot sila at nagbabasa pa ng paragraph ganito sa page ganito ng rules of the Senate. Nagbabasa si Cayetano kung saan siya humuhugot ng legal na rules. Sa mga iba, pag tinanong mo, wala namang binabasa. Ganon din sila Soto eh. Wala silang kung saan nila kinawit yung mga pinagsasabi nila. Si Alan Peter Cayetano nagbabasa ng rules. Paragraph ganito. Para may pagtanggol nila yung side nila. Dito sa minority ngayon, hinahaluan ng out of order. Out of order po, lalo na si Erwin Tulfo eh. Bakit napunta kasi may makukulong. Kasi may malalabasan ng warrant of arrest. Wala na po sa issue yun. 'Di ba? Wala po sa issue yun. Kaya itong mga ginagawa ngayon, uumpisahan nila sa pagpo-post sa Facebook. Ngayon, daming nilang post. Puro post sa Facebook. Ginagawan po nila ng propaganda. At sila
pabiktim. Pabiktim po ang ginagawa nila. Yan po kasi ang gawain ni Marcos Jr. Marami po siguro na PR firm na hinire itong si Marcos Jr. na puro propaganda ang ginagawa. At malamang, yung PR ng Malacanang, yan din siguro ang ginawa o hinugot para maging PR ng minority. Kaya puro propaganda po. Talinuhan nyo, basahin nyo yung mga post ni Ping Lacson, ni Risa Hontiveros. Pa-victim effect. Kami ay api. Ang mga majority masasama. Dapat, kung meron ka talagang pinaglalaban, tindigan mo yan sa plenaryo. At sa kahit anong committee, tindigan mo yan. O ito pa, speaking of committee. Kaya galit na galit si Hontiveros eh. Meron siyang extra business dyan eh. Sa mga committee. O di ba? Yung hearing kay Kibuloy, di ba may lumitaw doon si alias Rene? Binayaran kami nito ni Risa Hontiveros. Binayaran ako 1 milyon para ituro si Kibuloy at idamay si Duterte. Yun ang sabi ni alias Rene, di ba? Doon nga kami nakatira sa kondo niya sa Maynila. May mga detalye. Ibig sabihin, si alias Rene ay tanim witness. Ngayon, kanino kinuha ni Risa Hontiveros yung pinambayad kay alias Rene? 1 milyon daw. Nagkakapera sila dyan sa mga hearing na yan. Ngayon, wala nang committee si Risa Hontiveros. Wala nang extra business. Nakuha nyo? Mag-hearing ka kay Kibuloy. Ito, pondo. 2 maleta yan. Kung ilang maleta man yan. Yan ang pondo. Hanap tayo witness. Bayaran yan, bayaran. Kita mo yung mga witness nila, may mga takip sa muka. Witness din ni Pinky Lacson. May takip din sa muka. So, sino pa? Si Madriaga walang takip sa muka. Kasi kilala na siya na siya ay isang kidnapper at preso. Hindi na kailangan lagyan ng takip sa muka. Pero yung mga witness na yan, halata mo na hinugot lang. Parang sasabungan. Sasabunging manok. Napulot lang. At sinabong na. Wala nang training. Sinabong na. Kaya talo. Napulot lang eh. Yan pa isa sa kinagagalit nila. Lalo na si Risa Hontiveros. Nawalan siya ng extra income. Kumbaga. Opo, may pera involved dyan sa mga imbestiga. Mayroon yan. So, abangan po natin ang mga susunod na kabanata at kung ano pa ang mga susunod nilang mga propaganda sa minority. Sabi nga ni sino ba yon? Yung director, si Yap? Yung director? Si Yap? Sino ba yon? Nakakalimutan ko. Wala din, hindi ko na-save. Sabi ni Yap, masanay na kayo. Kayong mga nasa minority, masanay na kayo ay minority. Baka nasasanay sila sa lalo na si Kiko, nasanay sila dati. Sila dating powerful talaga eh. Panahon ni Gloria, pero nung bandang huli ng termino ni Gloria, nagkaaway-away na sila. Inaway na siya si Gloria, inaway na ng mga dilawan. Bakit? Hindi na siguro sumusunod si Gloria sa mga dikta nila, sa mga gusto nila, sa mga gusto nilang i-appoint, ipwesto sa gobyerno, hindi na siguro sumunod. Kaya nag-away na si Cory Aquino at si Gloria Macapagal Arroyo. Hanggang sa makaupo si Noynoy, manalo si Noynoy, pinakulong si Gloria. Kasi gusto talaga ng dilawan
sila yung masusunod. Sila talaga ang tunay na spoiled brat na ibinibintang nila kay BP Sara. Spoiled brat daw. Ganyan po yung mga magnanakaw eh. Hindi ako magnanakaw. Ayun magnanakaw. Walang umaamin sa kanilang magnanakaw. Bagkus magtuturo sila. Gamit yung ilang bahagi, ilang parte ng pera na ninakaw nila. Ganyan po ang ginagawa ngayon nitong Marcos government. Gamit yung perang ninakaw, mga barya-barya lang naman yung pinamimigay nila para palabasin na eto yung magnanakaw, hindi kami. Palalabasin si Pulong, 51 billion daw na insertion, palalabasin si BP Sara, palalabasin din si Bato. Si Bato daw, matanggap ng pera sa weteng. Sabi ni Ramon Tulfo. King-inan to si mga Tulfo talaga. Laos na weteng ngayon. Flood control ang uso ngayon. Anong mapapala mo sa weteng? Barya lang makukuha mo dyan. Barya lang mga kubrahan yan. At na-legalize na nga yan. Meron ng ibang way ng weteng, di ba? Kaya abangan po natin kung ano pa mga propaganda ang gagawin nitong mga to, mga minority. Pero dapat maamyendahan nga yan na pwede nang bumoto online si Bato. Yun lang naman yun eh. Yun lang yun. Pero lalabas ba sa Zoom si Bato? Wanted nga siya. Wanted siya sa Marcos government, hindi sa korte. Sa administrasyon lang ni Marcos siya wanted. At sa mga senador, sa mga minority, kasi hindi siya kaalyado. Mas gusto nila na makulong yung mga kasamahan nilang senador. Kasi hindi nila kaalyado. Kita mo yung mga kasamaan na yan. Sila talaga masasama eh. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye.